Ang Turkey tinanggihan ng US na makabili ng F-35 fighter jets. Bakit kaya? So malaking ano to, no? Malaking katanungan to. Ito yung mga balitang maiinit sa ngayon, mga balitang latest sa ngayon, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. So bakit nga ba tinanggihan ng US ang Turkey na makabili ng kanilang mga bagong modelong fighter jets? So itong bibigyan natin yung reaction, At isa pa, mga Navy ng Pilipinas at US naglayag sa West Philippine Sea. Ayan na naman. Grabe, naglayag na naman. Nagpapakita ng power. Ewan natin, So itong bibigyan natin ng reaction video, question and comments. Okay? So kung gusto nyo yung mga ganito mga video, reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also siyempre paki-subscribe din kay John Reps. So sa kanyang video na to ang ating bibigyan ng komentaryo. Okay? So umpisa na natin nang sa ganun malaman na natin bakit tinanggihan ng Amerika ang Turkey. Okay? Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines ng Maritime Cooperative Activity sa pakikipagtulungan ng United States Navy kahapon ng hapon, July 31 sa West Philippine Sea. Ang aktibidad ay ginanap sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa karagatang kanluran ng Palawan. Itinampok nito ang USS Mobile LCS-26 at ang BRP Ramon Alcaraz PS-16. Kasama sa ehersisyo ang isang serye ng mga kaganapan na idinisenyo upang mapahusay ang komunikasyon at koordinasyon sa pagpapatakbo sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang mga kaganapang ito ay binuo ng isang pagsasanay sa Communication Review Exercise, Division Tactics, Officer Observation Maneuver Exercise at Photographic Exercise and Cross-Deck Exercise. Ang pangunahing layunin ng aktibidad na ito ay palakasin ang interoperability at cooperative capabilities ng Philippine Navy at United States Navy. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga magkasanib na pagsasanay na ito, ang parehong hukbong dagat ay naglalayo na pausayin ang kanilang kahandaan at kakayahan sa operasyon ng sama-sama sa pagtitiyak ng maritime security at katatagan sa rehiyon. Ang matagumpay na pagsasagawa ng mga pagsasanay na ito sa dagat ay binibigyang diin ang matibay na ugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kanilang ibinabahaging pangako sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at isang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran sa rehiyon ng Indo-Pacific. Nagbigay rin ng nagkaroon na naman uli ang Amerika at ang Pilipinas ng kumbaga pagsasanay dyan sa West Philippine Sea. So talagang ang Amerika at ang US talagang magkaalyado talaga. Talagang handang tumulong. Handang tumulong ang Amerika pagdating sa depensa. So sana nga ito ay masayang pakinggan at makita na meron tayo yung talagang kaalyado na superpower pa yun na Amerika na talagang handang tumulong para depensahan ang ating bansa. Okay, diretso pa natin. Amerika ng $500 o katumbas yan ng mahigit 29 billion pesos na isang foreign military financing upang 29 billion pesos tumulong ang Amerika. Grabe, tulungan ng Pilipinas sa modernisasyong militar nito. Isa sa mga kondisyon para sa Military Modernization Program ay ang pagpili ng mga military equipment na angkop sa interoperable o ACMA sa US military operation tulad ng mga fighter aircraft at warship. Tingnan nyo naman tumulong uli ang Amerika, ang US pagdating sa military operation ng Pilipinas. 29 billion pesos nakahalaga nan para sa depensa ng Pilipinas. Kasi nga alam nyo naman ang Pilipinas sobrang hirap. Hindi makabili ng mga
mga modernong mga kagamitan pandigma na mga pandepensa. So talaga tinulungan talaga, kaya tumulong na ang Amerika, no? Malamang utang to. Siyempre ganun na rin yun, siyempre, no? Babayaran ng mga susunod na mga henerasyon. Di bale yung utang basta't magkaroon lang ng mga pangdepensa, mga credible defense ng ating bansa, di ba? Tingnan nyo naman, ayan o. Ayan yung mga pagsasanay nila. The pain of shingles, it would be like there was a hot knife slicing it, na parang nakatusok. Tignan nyo naman, ayan o, ang Amerika at Pilipinas. Ayan. Pero nagtataka ako, no, ting may pagsasanay ang Pilipinas at ang US, no, dyan sa West Philippine Sea. No? Bakit wala yung mga, mga Chekwa? No? Wala yung mga Chekwa. Samantalang pag wala yung, walang pagsasanay, di ba? Nandyan, no, pakalat-kalat yung mga barko ng Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Tataka rin ako, no? So, pwede rin kayo mag-comment dyan, mga guys, ha? Tataka rin ako, eh. At sa ibang balita naman mga kabayan, bago pa man magbanta ang Turkey na sasali sa digmaan upang labanan ng Israel kung magpapatuloy sa pag-atake sa Lebanon, ay nauna na itong humiling sa Amerika na bibili ng 5th generation F-35 fighter jets. Ngunit ang Amerika ay tinanggihan nito ang Turkey kahit na ang Turkey ay miyembro ng NATO. Pero bakit nga ba tinanggihan ng Amerika ang Turkey? Ang NATO kasi ay mayroong rules, kabilang dito ang huwag bumili ng mga kagamitang pangdigma sa kalabang bansa, at ito ang nilabag ng Turkey dahil kumuha ito ng S-400 air defense system na gawa ng Russia. Ang Russia na karibal ng Amerika. Tila nakaramdam ng sama. Kaya naman pala hindi pinagbilhan ng Amerika ng F-35 generation fighter jets ang Turkey. Lumabag pala siya sa rules and regulation ng NATO. So talagang napaka matinding sumbaga sa Amerika, talagang pasaway. Kumbaga pasaway itong Turkey, no? Kasi nga yung mga kaalyado ng NATO dapat ang bibili lang ng mga military equipment sa Amerika lang dapat bibili. Kaso itong Turkey bumili ng mga military equipment sa ibang, doon mismo sa kalaban ng Amerika, sa Russia, yung S-400 air defense system. So talagang nilabag ng Turkey ang rules and regulation ng NATO. Kaya pala pasaway ang Turkey. Ng loob ang Pangulo ng Turkey na si Erdogan matapos itong tanggihan ng US. Isa pa dito ay nabalitaan ng Turkey na ang Greece ay inaalok ng Amerika ng F-35 fighter jets sa kabila ng pagkakaroon din ito ng Russian-made S-300 air defense system. Ayan yung mga air defense system ng mga binili sa kalaban. Medyo nakakasama nga talaga ng loob yan mga kabayan, pero ramdam kasi ng Amerika na kahit miyembro ng NATO ang Turkey ay tila hindi ito tapat sa Amerika, tulad ng pagbanta nito sa Israel at pagsali nito sa mga nakalipas na digmaan sa Middle East. Iniulat. Ayan, tingnan nyo naman, nakakaramdam ang Amerika na hindi talaga tapat ang Turkey, no? Biro mo naman, yung Israel pinagbantaan ng Turkey. So bakit ng pagbabantaan? Samantalang yung Israel ay kaalyado ng Amerika. Tapos itong Turkey na to, miyembro siya ng NATO, pagbabantaan niya ang Israel. So talagang against sa rules and regulation ng NATO. Kaya nga hindi pinagbili ang F-35 fighter jets sa kanila. So pasaway talaga.
Di na inaprobahan na ni Greek Defense Minister Nikos Dindias ang pagbili ng 20 F-35 Yun. fighter jets na nagkakahalaga ng 3.5 billion US dollars upang magtatag ng isang malakas na puwersa sa rehiyon. Ang kasunduan sa pagbili para sa Lockheed Martin na siyang gumawa sa 5th generation F-35 Yun. fighter jets ay naipadala na sa Estados Unidos. Yes, yan na. Bukod sa Amerika ay pinagbawalan din ng Germany ang Turkey na bumili ng mga modernong kagamitang pangdigma tulad ng F-35 at Eurofighter Typhoon. Mismo yung Germany din talagang against din sa Turkey. Talagang pasaway tong Turkey, no? Talagang Germany mismo pinagbawalan na huwag bumili ng magkakabagong fighter jet sa Amerika. So talagang Turkey pasaway. Ang Greece ay ganap na sinusuportahan ni Biden at Emmanuel Macron sa paggawa ng makabagong Air Force nito gamit ang mga advanced na fighter jets tulad ng F-35 at Rafale. Sa ngayon ay umaasa ang Turkey sa sarili nitong binuong 5th generation fighter jets na Kaan o tinatawag ding TF, isang stealth combat aircraft, twin engine, all-weather air. Ayan isang naman, yung Greece, bansang Greece gumagawa ng sariling fighter jets na kahawig ng sa Amerika na F-35. So, pero aprobado naman yata ng US. Air superiority fighter na dinevelop ng Turkish aerospace industry upang palitan ang mga F-16 nito at para makipagkompetensya sa F-35 na gawa ng US. Ang mga pagsisikap ng Turkey na bumili ng bagong F-16 fighter jets na kamakailan lamang ay inoprobahan ng US, ngayon ay ayaw na ng Turkey. Samantala ay inaprobahan na nga ng Amerika, ng US, no? Yung pagbili ng F-35 sa Turkey. Ito naman, Turkey naman, umayaw. Parang bata, no? Ayon sa ulat ng British Daily at The Telegraph, ay 3 barko umano ng Amerika ang patungo ngayon sa Lebanon. Yun. Ito ay ang USS Wasp, USS New York at USS Oak Hill. Kalalaking barko niya, no? Punong-puno na ng puwersang militar yan. Ang mga sasakyang pangdagat na ito ay naiulat na mayroong 2,000 at 200 sundalong sakay. Wow, ang daming sundalo. Parang parang gigiba ng isang bansa. Sa isang interview, sinabi ni Lebanese General Wibi Katicha na ang pagpapadala ng mga barko ay marahil ay isang paraan upang pigilan ang sitwasyon at hindi para makisali sa mga aksyong militar. Walaan niyang nais na palawigin ang digmaan sa Middle East. Yun! Oo nga naman. Ayun tumbaga, paghahandala ng NATO o ng Amerika yon na nagpadala ang Amerika ng mga sundalo at mga military equipment diyan sa Lebanon. So hindi naman sasali sa gera, no? Kumbaga panakot. Okay no mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So nalaman natin na ang Turkey, kaya pala tinanggi ng USA, talagang pasaway na bansa. Okay na, so kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay na, sa ganun maikalat pa ni YouTube ng ating mga video sa other netizens. Okay? Sa susunod uli.